Magandang umaga, Pilipinas. Narito po ang update kay Bagyong Wilma. As of 4 a.m. ngayong araw, huling nakita ang kanyang sentro sa layong 245 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na 45 km per hour near the center at pagbugso po na umaabot sa 55 km per hour. Medyo bumilis ang kanyang pagkilos. Ngayon nga po ay 20 km per hour na ang kanyang movement at ang kanyang direksyon ay west-southwestward pa rin o pakanluran-timog-kanluran. Bagamat nasa dagat pa rin ang kanyang sentro, sa kasalukuyan ay nakakaranas na nga po ng malakas hanggang sa matitinding pagbuhos ng ulan ang malaking bahagi ng Visayas at Southern Luzon, maging ang ilang bahagi ng northern portion ng Mindanao. Dahil nga po yan sa ating pag-aanalisa, itong si Bagyong Wilma, medyo sheared pa po siya. Ibig sabihin, disrupted pa ang kanyang vertical structure. So, hindi pa ganun kalakas ang kanyang sirkulasyon. And as a result, medyo kalat-kalat pa po yung kanyang kaulapan, yung mga pagulan na related po sa kanya. So, hindi pa compact doon sa sentro. Kaya ngayon pa lang, actually, since yesterday ay nakaranas na po ng mga pag-ulan ng malaking bahagi ng Visayas at even yung mga Southern Luzon area at ang northern portion ng Mindanao. Based na rin sa latest na ipinalabas po nating track ngayong 5 a.m. bulletin, makikita nga po natin that generally ay west-southwestward pa rin ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras. At posible po ang landfall scenario mamayang gabi o kaya naman ay bukas ng umaga between dito po sa Eastern Samar o kaya naman sa Dinagat Islands. So, pwede pong maglandfall ito direkta dito sa Eastern Samar o kaya naman ay sa Dinagat Islands mamayang gabi o bukas ng umaga. O kaya naman kung hindi man po direktang lumapat ang sentro nito sa mga landmass ng mga probinsyang nabanggit natin, pwede pong dumaan lang ito sa dagat sa pagitan nitong dalawang probinsya at mag-pass close o lumapit lang ito sa Eastern Samar at Dinagat Islands at instead ay magkaroon ng initial landfall dito po sa landmass ng Leyte provinces. But either way, ano man sa senaryo na yan na nabanggit natin, ang mangyari ay parehong paghahanda po ang ating ina-advise o nare-rekomenda dahil parehong epekto pa rin naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at northeastern portion ng Caraga region habang papalapit ito kung si Bagyong Wilma at habang magkaroon siya ng first entry or entry sa ating landmass. After its initial landfall, inaasahan nga po natin magtatraverse o babaybayin po nito ang Visayan Island. Medyo may kabagalan lamang po ang kanyang pagkilos, kaya isa po yan sa nakikita nating problema at sa senaryo na yan dahil ibig sabihin malaki ang tsansang mabababad nga po sa mga pagulan ng malaking bahagi ng Visayas at Southern Luzon sa mga susunod na araw pa. So patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan kung kaya't a few days ago ay nag-start na po tayo mag-issue ng weather advisory para po magkaroon na po tayo ng outlook sa heavy rainfall o posibilidad ng mga heavy rainfall at makapaghanda sa mga pagbaha at even yung mga pagguho ng lupa at landslides. So kung makikita nga po natin, by Sunday afternoon ay lalabas po ito sa Visayan Island at magtatraverse pa sa northern portion ng Palawan bago po ito lumabas ng ating area of responsibility. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang signal number 1 sa southern portion ng mainland Masbate, northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northern at central portion ng Cebu kasama ng Bantayan at Camotes Islands, sa Bohol, eastern portion ng Negros Occidental. Signal number 1 din ho sa northern portion ng Negros Oriental, eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, Surigao del Norte, kasama na dyan ng Siargao at Bukas Grande Islands, at maging ang Dinagat Islands. Sa northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at maging sa Camiguin. So kung hindi po magbago ang kanyang magiging senaryo, most likely ay signal number 1 po ang pinakamataas na itataas nating tropical cyclone wind signal upon its throughout its passage sa ating landmass.
So ito po yung mga lugar kung saan wala pong signal pero pwede pa rin makaranas ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin dahil naman sa epekto ng amihan o northeast monsoon. Sa araw na ito ay pwede pa rin ng mga pamisa-misang pagbugso dito sa natitirang bahagi pa ng Luzon at maging sa Kabisayaan. Then tomorrow, most of Luzon areas pa rin, Visayas at Zamboanga Peninsula. And by Sunday, most of Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at maging sa Misamis Occidental. Ito na nga po yung nabanggit natin kaninang weather advisory. So sa araw na ito ay possible ang 100 to 200 millimeters of rainfall. So malakas yan hanggang sa matitinding pagbuhos ng ulan. Dito po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Parehong epekto po yan, epekto ng shear line dito po sa Bicol region at epekto naman ni Tropical Depression Wilma dito sa Eastern Visayas. So sa mga nabanggit nating lugar, numerous flooding is possible, especially sa mga low-lying areas at sa mga lugar na kung saan ay malalapit po sa ilog dahil kumbaga mas mataas po yung tsansa ng mga pagbaha doon. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Camarines Sur, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Misamis Oriental, Misamis Occidental at maging sa Lanao del Norte. So ibig sabihin, posible din ng mga localized flooding dyan, especially sa mga low-lying areas. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, maging vigilant po tayo, maging alerto sa mga posibilidad ho ng flash floods at even yung mga landslides o yung pagguho ng lupa sa mga mountainous areas o bulubunduking lugar. By tomorrow, possible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall at actually, dumami pa yung lugar kung saan ay inaasahan nating malalakas hanggang sa matitindi ang pagbuhos ng ulan dahil nga po, mas malapit na po dyan si Bagyong Wilma. So dito po sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Masbate, Biliran, Leyte, Cebu, Negros Occidental, dito sa Iloilo, Capiz, Aklan at maging sa Romblon. Inaasahan nga natin ng 100 to 200 millimeters of rainfall for tomorrow. And for 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Eastern Samar, sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, Antique, Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon, maging sa Camarines Norte. By Sunday ay may magiging maulan pa rin ang halos malaking bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. So possible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Oriental Mindoro, Aklan, Capiz at maging sa Antique. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, sa Palawan, Iloilo, Guimaras at maging sa Negros Island Region at sa Cebu Province. Gayon din, nakatas ang ating gale warning ngayon sa malaking bahagi ng ating mga baybaying dagat sa halos buong Northern Luzon, sa Eastern Seaboard ng Central Luzon at Eastern Seaboard ng Southern Luzon, maging sa Eastern Seaboard ng Visayas. So sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin natin ina-advise na pumalaot, lalong-lalo po yung mga maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado po, dahil maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po at mag-antabay po tayo sa mga updates ng Pag-asa.